I, Sara Zimmerman Duterte, Vice President of the Philippines, do solemnly swear that I will preserve and defend its Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esquera and welcome po sa ating special Facts First episode nyo, araw po ng Miyerkules. Ngayon po ay, para hindi tayo magkamali, na July 29, 2026, 2 days after the fifth State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos. This is a recorded episode pero same day po itong ginagawa natin recording. At pag-uusapan po natin yung problema pagdating po sa edukasyon. We have to admit that we have a learning crisis here in the Philippines for so long. And alam po natin na yung SONA is an opportunity for us to listen to what the President actually thinks of and how the government is addressing this problem when it comes to the learning crisis. Ang tanong, did we hear enough from the President as regards how his government, his administration intends to address this multifaceted problem in our educational system, at least for the rest of his administration, and hopefully beyond. Ang makakausap po natin ngayon, isa po sa mga talaga nakatutok pagdating po sa pagreforma ng ating problema sa edukasyon. And we're happy that we're having him for the first time dito po sa ating Facts First podcast. So huwag na po natin patagalin. I'd like to welcome to our program for the first time si Dr. Mark Yee. Siya po yung Executive Director ng Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2. Ayan. Magandang araw, sir, and thank you for joining us dito sa Facts First for the first time. Oo nga, hi Christian. Finally, nakapag-usap din tayo tungkol sa education. Thank you for having us and thank you for featuring the directions of the government hopefully for this year when it comes to the SONA and also our priorities for education. As you said, napakarami natin kailangan gawin kasi naghahabol tayo kasi naipon tayo ng ilang dekada yung crisis tapos talagang nararamdaman ng mga estudyante at mga guro ngayon. Okay, sige. Actually, kailangan natin siguro ng mga 3 linggo para pag-usapan itong crisis. Pero we have a limited time dito. Pag-usapan natin, konting background lang sa mga hindi familiar, yung EDCOM, ito po yung congressional creation. Basically, para talagang pag-aralan yung samot-saring problema sa ating edukasyon at kung paano ito masusolusyonan across different levels, including policy making. Ang una kong tanong siguro is that since SONA is very important in terms of policy direction, as far as hearing that, did you hear enough from the President regarding the education sector, which he said was a priority? Yeah, kung babalikan natin kasi last year, di ba, sinabi niya ang pinakarurok ng priority niya ay sa education for the remainder of his term. Tapos last year, mahabang-mahaba talaga yung dedicated portion SONA to discuss very detailed plans on how to address our crisis in education. So we were hoping to get updates and then also to get the renewed commitment and directions of the President this year, given our understanding of the crisis as it has clarified even further in the year prior. So medyo doon kami naghintay ng mas marami pa sanang detalye, although we appreciate that he said na talagang priority pa rin talaga ang education, tapos nag-update about the career progression na 80,000 teachers na ang na-promote, ongoing na yung mga classroom construction. Siguro yung mga ibang aspeto tulad ng stunting, kasi narinig natin sa datos last month na umakyat ulit ang stunting in the country, first time in a decade, at also yung illiteracy na it's still a continuing problem and struggle faced by millions of Filipino students. We wished we heard more details when it comes to that kasi nakikita natin na mahalaga ang mga salita ng Pangulo kasi unang-una, nakikita at naririnig ng buong bansa ang SONA. So naririnig nila, sobrang halaga nito kasi sinabi ng Presidente sa SONA. Tapos ikalawa, ito kasi yung pagkakataon na bigyan ng malinaw na instructions ang lahat ng ahensya ng gobyerno, national pati local, tungkol sa ano yung priority ng government. And mahalaga talaga kasi yung pakikipagtulungan ng iba't ibang agencies at ng LGUs pagdating dito. So it was an important opportunity that could have been mobilizing or could have rallied more stakeholders to support the efforts of DepEd CHED TESDA.
Okay. Inga, sa unang pagtingin kasi, of course, okay yung lahat ng sinabi niya about education, pero bitin, no? Ako, I appreciated yung diniscuss niya regarding, of course, yung sa teachers, which was an Yes. update of what he said last time. Yung pagbanggit niya sa mental health, yung pagbanggit niya sa bullying, those are definitely very important. Pero I suppose Yes. siguro yung lacking dito yung parang yung parang policy direction, yung systemic and Yes. structural, which we all know is nakalatag na naman doon sa EDCOM 2, di ba? Kasi meron naman kayong Yes. report yan eh. Kumbaga, i-implement na lang because kayo na yung nag-diagnose, kayo na yung nag-propose ng mga solusyon, hindi ba? Totoo yun, totoo yun. Tsaka may mga bago kasi tayong natutunan. Unang-una, yung DepEd, gumawa ng literacy assessment for the first time for senior high school. And nakita natin sa data as of February and March na 87% of our students are not independent readers pero nasa grade 11 na. Ngayong June, nasa grade 12 na sila, gagraduate na sila sa college. So medyo may urgency tayo, no? Kasi these are hundreds of thousands of our youth. And ano yung dapat mabilis ang aksyon, tutok ng gobyerno para matulungan sila at yung mga high school students natin na nakaabot ng secondary level pero hirap pa rin sa reading. It requires kasi a really concerted effort of government and priority dapat natin ito kasi kabataan talaga yung kinabukasan ng mga kabataan ang nakasalalay dito. So it would have been good to hear more about details regarding that and the plans of government. Tsaka yung stunting na nabanggit ko kasi sinabi din ng Pangulo sa SONA na napalawak nga ang school-based feeding program, which is true ha. The highest budget ever for school-based feeding program, pati kinder at grade 1, universal feeding, lahat binibigyan na ng pagkain. Tapos pati yung mga nagbubuntis sa higher grades pero malnourished, binibigyan na rin ng support. Pero alam natin ang stunting, it's too late to handle it at kinder. Sa first 1,000 days, 0 to 2 years old, doon siya nangyayari. And sa totoo lang din, kailangan mas maging proactive ang DOH at NNC kasi nakikita natin tumataas ang stunting. So kahit na maganda yung school-based feeding program natin, if we don't resolve the root, which is stunting in the first 1,000 days, medyo hindi natin nare-resolutionan yung issue eh. So yun yung sana napakahalaga and I cannot underscore the importance and urgency of us acting on this very quickly and as a whole government. Okay, sige. Puntahan muna natin stunting, no? Tapos mamaya puntahan natin itong illiteracy. Okay, talagang nakakadismaya yung problema natin sa stunting because this has been a problem for so long. Yung pagkapansot, yung kakulangan sa nutrisyon ng mga kabataan natin. Yeah. Did you get a sense na kahit pa paano ba mas concerted na yung effort ngayon? Kasi nga, you mentioned, hindi naman to solution lang using a school feeding program. Ang hirap habulin, hindi po ba? So, sa mga viewers natin na hindi masyadong familiar dito, bakit problema tong stunting na ito? Hindi ka pa pinapanganak eh. O pagkapanganak mo pa lang, talo ka na agad eh. Diba? Exactly. Pagdating ng araw, magkakaroon ka ng learning problems, tapos opportunities mawawala sa'yo. So ano yan doon nagsisimula. So kahit pa paano ba may improvement in terms of different government agencies working together and not just treating this in terms of silos? So exactly, bata ka pa lang, kakapanganak mo pa lang, dehado ka na sa buhay. Kasi ang ibig sabihin nito, makakapagtapos ka ba ng high school o hindi? Gagaling ka ba in terms of achievement or proficiency sa pagkatuto? Kasi affected agad ng pagkabansot yung pagkatuto ng mga bata, 2 years old pa lang or younger. Sa totoo lang din, in the last months, talagang halos buwan-buwan kaming nakikipag-usap sa mga agencies. Sa totoo lang, after many years, mukhang malabo pa rin ang implementation ng first 1,000 days. We've been sitting down with DSWD, DOH, NNC, DILG, and they are all wanting to find solutions. Pero sa totoo, lahat sila pa parang, sino bang gagawa talaga nito? Kanino bang responsibility ito? Sino ba dapat ang mag-request ng budget dito? So sinasabi nung iba, hindi di ba dapat LGU yan? Tapos sasabihin ng ibang agency, hindi ba sa inyo dapat yan? So it was really still, parang kakapasa lang ng batas. When in fact, that's not true kasi 2018 pasado na yung batas. Pero hanggang ngayon, 2026 na, talagang hindi malinaw sino ba ang responsable? Sino ba ang magmo-monitor? Sino ba ang accountable? Nasa ganung level tayo, which is why sa EDCOM actually, with the cooperation naman of our agencies, pumayag sila, mag-joint memorandum circular, sinulat na po namin kasama nila, sino ba talaga ang gagawa ng bawat aspeto. Kumbaga, pagdating sa magtutuso sa mga nagbubuntis na ina, sino ang bibili ng mga bakuna kasi 7 ang bakuna na dapat makuha ng bata bago mag 2 years old. Paano yung complementary feeding? Sino ang magnutrition counseling? Sino ang tututok mula sa barangay? Sino ang magti-training sa mga barangay healthcare workers? Inisa-isa namin lahat. Kaya ilang workshops kami para matapos to, para lang linisin at linawin sino ba ang responsible, sino ang mananagot.
Yun nga, pag inisip mo, hindi siya rocket science eh, hindi po ba? Hindi nga Pero ang eh. problema, nagkakaturoan eh. Pero yun nga, nilatag nyo na, kumbaga, kasi yung EDCOM na yung gagawa, kanya-kanya assignment. And so far ba na-implement yan nationwide? Hindi pa. For signature pa yung joint memorandum circular. And I think Okay. that is a recurring challenge that we have seen in the last year na bagamat nag-e-effort kunyari si DepEd Ched TESDA, bagamat sobrang hardworking naman ng Congress at Senate, ang daming napapasang batas sa edukasyon, pagdating sa ibang agencies, parang medyo business as usual pa. As an example, yung School Counselor Associates, no, na uminit yung issue kasi nagkaroon na ng problema sa Tacloban, sa Cavite, nakita natin, di ba, nagkaroon ng violence. Pero yung School Counselor Associates na covered ng batas, na pondohan din, may 10,000 positions. Nung finalo up sa Congress ni Kong Romulo sa House of Representatives, hinanap yung 10,000 positions, hindi pa pala na-fill up. July na ngayon. Kasi nakabinbin pala sa Civil Service Commission for 6 months yung approval nung qualifications for these school counselor associates. Biruin mo, malinaw na sa batas, may pondo na, July, hindi pa umaandar. So ngayon, si DepEd, since na-approve na finally, hanggang September mag-hire. Patapos na yung taon, magsisimula pa lang gastusin yung pondo. So I think we really need to realize na may urgency to. Hindi pwedeng yung business as usual, yung usual route of government documents, government papers, tulad ng ECCD system law, sobrang halaga kasi kasama doon yung stunting. Isang taon na, wala pa rin yung implementing rules and regulations. So talagang lahat ng bagay, parang snail pace pa rin yung galaw. So yun yung nagiging deterrent natin sa actually improvements na maramdaman sa field. Maramdaman ng mga estudyante, makuhang suporta ng mga estudyante. Nakaka-depress na pinag-uusapan natin. And I know the feeling is the same dito sa mga viewers natin, no? Pero siguro para mas maintindihan ng mga policymakers natin na kailangan yung sense of urgency, can you tell us yung meron tayong problema sa stunting for so long. Alam natin sanga-sanga yan, di ba? One thing leads to another. Pero in terms of, let's say, what if we properly address it now? How long can we expect to see parang meaningful results? Kasi sabi mo nga, yung iba rito, di ba, meron tayong reading problem, literacy problem. Tapos sa iba, aabot ng college siguro na hindi naman independent readers, di ba? So kung sakaling properly ma-address itong stunting na ito, gaano pa katagal yung pag-iintay natin para makita natin yung resulta? Hindi matagal actually. I think 3 to 5 years kasi it affects yung health nila sa pagdating sa age 3, 4, 5. It affects their ability to get into kinder and also not drop out by grade 1. So just within a span of 3 to 5 years, kita mo agad yung investments, yung results ng investments na to. Kaya nga sinasabi namin, lahat ng bagay na ginagawa natin, kung hindi natin nare-resolbahan yung stunting, medyo walang mangyayari. Parang useless yung ibang efforts natin. Kasi maganda man yung curriculum mo, bansot na yung batang pumasok sa'yo, hindi talaga niya ma-maximize yan 100%. So, hindi natin pwedeng ihiwalay ang health at nutrition challenges sa education issues. Kaya yun yung nililinaw namin paulit-ulit sa lahat. Pero kasi yung stunting talaga for some reason, for the last 3.5 years, magpo 4 years na kami sa work sa EDCOM, talagang isa sa mga hindi gumagalaw yung baso pagdating sa mga kailangan ayusin. Okay. Doon sa mga inabutan na ng problema na ito, no? Sinabi mo nga, lumaki na sa school system, stunted sila, no? Paano mahahabol yun if there's such a way? Wala. Mahahabol natin physically, so pwedeng mag-improve yung physical nila, mas maging healthy sila, hindi sila extremely thin, pero pagdating dun sa cognitive development, irreversible siya after 2 years old. So, ganun siyang ka-urgent. Kasi afterwards, sa totoo lang ang sinasabi namin, Christian, matagal na, let us invest deeply sa 0 to 2 years old. Pag nagawa natin yun, kung wala ng bansot na aakyat sa grade levels ng kinder to grade 6, mas economical sa atin bilang bansa eh. Kasi hindi mo kailangan gumastos ng 27 billion for school feeding pagdating nila sa paaralan. Kasi at its root, inayos na natin, tinulungan na natin yung bata. Nourished na siya, cognitively supported siya. So talagang aabot siya doon, tapos minimal na lang yung suporta na paghagip na kailangan for those that are wasted and severely wasted. Pero yung ngayon kasi, na sobrang laki ng pondo natin sa school-based feeding, pero halos wala. Konting-konti sa first 1,000 days, talagang naghahabol tayo forever eh. Medyo vicious cycle siya.
Oo nga, para bang binubusog mo sila dun sa phase na dapat naman silang mabusog, pero yung sa phase na mas kailangan sana nila because of the cognitive development, Totoo dun naman. tayo nagkukulang, hindi lumalabas, no? Pero yun nga, ano yung figures ulit, sorry, sa stunting natin? How bad is it? 25%. So 1 in 4 Filipino children are stunted. And it's not just the poor, ha? 10% of those from the richest households are also stunted. Among the Bakit? poorest, umaabot ng 60% ito. Kasi it's also information. So, kasi ang mga trabaho ng NNC at ng First 1,000 Days, hindi lang naman puro pakain at hindi lang naman bakuna eh. Kasama dito yung nutrition information, nutrition counseling, ensuring availability of healthy food, nutritious food. Doon tayo talaga nagkukulang eh. In fact, if you would ask any parent, and actually you're a parent, no? So, ano ba ang pinakamagandang sources ng protein na pwedeng ipakain sa bata? Pagtanungin mo yung mga magulang, tinanong ko na rin mga faculty ng iba't ibang universities na mga world recognized, hirap sumagot honestly, no? So, hindi alam ng mga tao ano yung good sources of protein. Ang sinasagot lagi sa interview namin, sa mga talks ko, salmon. Hindi naman local ang salmon, hindi naman affordable at accessible ang salmon. Actually, sobrang taas, tilapia, for example, pero kukunti lang ang may alam nun. Mas mataas pa ang protein content ng tilapia kaysa sa chicken breast. Tapos, nandyan ang munggo, nandyan ang itlog, nandyan ang tahon, nandyan ang tokwa. So, maraming iba-ibang sources, pero actually, when it comes to knowledge, awareness, yung kaalaman natin, kukunti, mababa talaga. At bahagi yan ng trabaho ng NNC. So dito nagkukulang definitely, no? Okay, puntahan naman natin itong problema sa yung binabanggit mo, no? Yung 87% are not independent learners. Doon sa hindi Yes. familiar sa term, no? Pag sinabing hindi independent learners, or sorry, readers, no? Readers. Oo. Readers. Ano ibig sabihin ng hindi independent reader? So, ibig sabihin, bibigyan ka ng isang paragraph na babasahin. Hirap kang makma-digest kung anong ibig sabihin nun. Anong mensahe. Mahihirapan ka na doon. So, yun yung challenge natin. Kasi at high school level, ang expectation natin, ready sila for college, ready sila for TechVoc, ready silang magtrabaho. Pero ang nakikita natin, yung mga longer texts na kailangan basahin na ng mga grade 11 students natin, 87% of them are struggling to understand it, to comprehend, and to draw out the lessons from those things. So, and yung challenge na yan, hindi lang siya limited or isolated pagdating sa grade 11. According to our data, nung nag-start ang school year, 80% of students on average from grades 1 to grade 10 struggling to read. After one school year, yung 80%, because pinagsikapan ng DepEd ang aral program, 10% na lang yung struggling readers. Yung struggling readers na natira na 10%, yun yung talagang medyo malalim ang need ha. Hindi makapag-decode or makaunawa ng salita, hindi na-recognize lahat ng mga salita, hindi makaunawa at makabuo ng pangungusap. So, medyo malalim yung challenge na yan. Nakita natin that after DepEd's effort, yung 10% na yan, kukunti na lang talaga ang natira. Pero 40% of the remaining are still not independent or grade level ready. Ibig sabihin, grade 7 ka, pero sa totoo, ang alam mo, grade 3. Nasa grade 8 ka, pero ang alam mo, grade 4 level. So, kalahati ng ating mga estudyante, 1 in 2 Filipino students across all grade levels are not reading for their grade level. Pag So, sinabi pa lang independent reading, ang pinag-uusapan natin na medium dito, is this Filipino or English or local languages? We're using English kasi yung expectation natin ngayon, ang medium of instruction at ang mga materials, ang texts, are in English. No? Pagdating sa babasahin nila sa college, English din yan. So we're using English as a measure. Nakikita natin na doon talaga may struggle yung mga estudyante natin. So ang question nga namin sa mga teachers at sa DepEd, kunyari nasa grade 8, kasi nag-visit kami ng mga schools, no? Grade 8 students, ang inaaral nila syllabication, pagpapantig. Parang ilan ba ang pantig sa salitang crisis? Ganun ang level ng inaaral ng grade 8 ng mga estudyante who are still struggling. Pero ang lessons nila sa curriculum, Edgar Allan Poe, Shakespeare, Romeo and Juliet, ang layo-layo. So ang sinasabi nga namin, paano mo ihahabol yung isang bata? Lahat ng bata natin, kung 1 in 2 nakaupo sa class, pero hindi maintindihan yung mga inaaral kasi ang layo ng understanding or comprehension nila when it comes to literacy, what are they absorbing? So it is likely that many of them are going to school, but
could not comprehend what they are studying. Tapos, nag-accumulate yan. Kasi pag umaakyat ka ng each grade level at hindi mo yan nahahabol, lumalalim ng lumalalim yung deficit mo na hindi mo natututunan. Pero tumataas yung grade level mo. Pag sa ganyang obviously meron napakalawak na gap, no? Anong solusyon dyan? I suppose yan, di ba? From both ends, you have to address it. Pero ano yung priority ron? Do you adjust the curriculum or you make sure that the kids will be able to catch up? Oo. So, ang sa amin, based on our studies and consultations, kailangan mong i-adjust yung curriculum, kailangan mong i-group yung learners by reading ability, tapos dapat differentiated yung intervention mo, tapos pag nakaabot na siya ng kunyari, nakaabot ka na from word level, nakamove ka to sentence level, dapat ilipat ka to paragraph level. So, dapat yung interventions mo may grouping, tapos pwede silang lumipat ng group as they continuously progress. Yun yung medyo kailangan pa nating ayusin kasi yung ARAL program, kaya niya na i-rescue yung mga bata na pinakahirap magbasa, pero pag nandoon ka na sa level 2, hindi ka niya pa kayang dalhin to level 3, which is grade level readiness na gusto natin. So yun yung panawagan natin sa DepEd na how do we then improve our ARAL program implementation na umakyat talaga yung mga bata. Tsaka ang sinasabi nga namin in our consultations and in the discussions with Congressman Romulo and Senbam, parang we need to look at more radical solutions na. Kasi yung ARAL program as implemented ngayon, 1 hour after each lesson day, pagod na yung bata, pagod na rin yung teachers, kulang pa ng materials, tapos yung buong lesson naman throughout the school day hindi mo naiintindihan kasi nga napakalayo naman sa level of understanding ng bata. Why don't we be more radical? Parang use more of the time during the school day na i-adjust talaga muna, ihabol muna yung mga bata sa literacy bago natin pasukin yung mga very complex topics in reading, in physics, in all of the other subjects. So, yun yung kailangan pag-aralan at buuin. Pero nga, in the first place, bakit umabot sa ganito? So, nagpo-progress pero hindi naman talaga na-i-ingest yung lessons because may reading problem. Oo, we have to commend Sec Angara's team kasi for the first time, nag-address tayo ng assessment problems and nag-literacy test tayo. Beforehand, wala. So, ngayon lang, last school year, yung taon na lahat ng grade levels, lahat ng bata, pinag-test natin sa literacy. But ang sasabihin ko lang din, public schools pa lang yan, hindi pa natin sinusuportahan at pinapag-assess ang literacy sa mga private schools. So we don't even have a sense of the gravity of the literacy challenge, if at all, in private schools. Dati, hindi tayo nag-a-assess. Tapos may mass promotion pa tayo na yung bata naman, absent man, hindi naman makasagot, pasado pa rin, umaakyat ng grade level. Kasi nga dati nakatali yung performance-based bonus at rating ng principal at ng school sa bilang ng mga batang umaakyat ng grade level. So 100% ng 100% yan. Talagang pumapasa yung mga bata kahit hindi natututo. Grabe, no? Actually, I don't know whether this is a proper term, pero nakikita rin natin yan, parang nagkakaroon tuloy ng inadvertent focus sa credentialism, no? Parang kailangan ma-credential ka to be able to say that you've made it. Ibig sabihin, umabot ka sa next level, pero hindi naman talaga yun ang no? Naging batayan, eh. And I think, let's talk about that, no? Kasi we need to also confront that as a society, no? Have we reached a point that we are happy with just gaining credentials but without really gaining the learning that comes with it? Kasi minsan, may mga bata kaming kausap, ang sabi naman daw sa kanila ng mga magulang nila, nung iba to hindi naman natin nila lahat, okay lang yan basta may diploma, basta makagraduate. Tapos, yung mga teachers na kausap din natin na parang, ma'am, nabalitaan natin, ang dami kasing comments on diploma mills, na ang daming universities na papasok ka lang para master's at PhD, 6 months, tapos ka na. Pag-enroll mo, gawa na yung thesis, nagpapabayad na lang ng 300,000, sa'yo na yung thesis, susulatin mo na lang pangalan mo, or mga defense panel daw na hihingi ng mga Lacoste t-shirts, tapos ipapasa ka na. Maraming fly-by-night, pero ang sagot ng ibang teacher, sir, ano naman kahit naman saan ako mag-aral, kung UP man yan, Lasal, Ateneo, or isang diploma mill, mapopromote pa rin naman ako kasi ang hinahanap lang naman ng DepEd at ng civil service, basta may masters, hindi naman tatanungin kung saan galing. So, baka umabot ba tayo na dahil sa kahalagahan sa atin ng diploma, ng certificate, minsan hindi na ganoon kahalaga para sa karamihan yung talagang matututunan mo at kaya mong gawin. So, I think this is something we need to confront and also question amongst ourselves.
Good thing that you mentioned that, no, Mark. At saka isa pa, yung parang naging, I don't think this is a good culture eh. Yung lahat may award. And then, binabandera sa social media na sinasabi, oh, daming award ng anak ko. Parang Oo. nagpo-focus sa credentialism without us realizing that actually that puts undue pressure on the child, on the student. Totoo Hmm. yan, totoo yan. And one of the things also, 'di ba? You may have heard in the news about the grade inflation that DepEd has been Yeah. using. So 60 ka magiging 75 ka. So dapat bagsak ka talaga pero pasado ka na. Hindi ka na magre-remediation kasi pasado ka na because of the transmutation table. According to college faculty members that we have talked to, yung mga bata, may epekto rin to sa kanila ha kasi akala nila mataas yung grade nila. Kasi lumaki sila mula kinder hanggang grade 12 na mataas ang grades nila sa basic education. Pagdating nila sa college, pag walang transmutation yung university, nadidepress daw, nagagalit. Bakit ang baba ng mga grades ko ngayon? So, may mental health consequence bigla because they were not getting genuine feedback for all of their formative years in basic education. Pagdating ng college, nagagalit, yung mga magulang, inaaway daw yung mga faculty, na bakit biglang ang baba-baba ng grade ng anak ko? Honor student yan, ang tataas ng grade niya ng basic education. So, may dissonance in terms of realities. And I think this is something we need to really confront na tanggapin natin, nangyayari ito. Ikalawa, gusto ba natin ito, na ito yung maging kasanayan natin at ng ating mga kabataan? At kung hindi, ayusin natin, baguhin natin to. Dapat merit-based, dapat talaga pinagsisikapan, dapat marinig yung totoo. Kasi yun din yung isa sa mga, sa totoo lang Cristiano, isa yan sa mga na-realize namin, kalimitan, takot yung mga taong magsabi ng totoo, ilag yung mga teachers na sabihin yung totoong nangyayari, ang laging sasabihin ng mga teachers, sir, nakakaya naman, ginagawa namin ng paraan, pinagsisikapan naman. And again, everything that we are saying in EDCOM is not to criticize, it's not to embarrass, it's not to judge. It is really just to find out what is really happening kasi it is only in properly diagnosing something can we find the real solutions. Ang sabi ko, ang ginujoke ko nga lagi, yung antibiotic ang nireseta kasi akala nila ito lang yung sakit. Pero yun pala ang kailangan, operation na, quadruple bypass. Unless we know the reality, we cannot solve it. Kaya nga minsan yung mga teachers na kausap namin, sabihin ko, ma'am, ano po ba yung classroom to student ratio ninyo? Ang isasubmit nila 1:40. Sabi ko, imposible yan kasi ang dami yung students, konti yung classrooms nyo. Yun pala 1:120 pero nag-triple shift yung school. Or 1:80 pero double shift yung school. So, minsan, because of the fear of punishment or siguro because of practices that have festered in the system for the past decades, parang yung sense of honesty, sense of really accepting na pag may problema, but we will work together in finding solutions. Na sana, let's not always be finding fault with each other. Sometimes, asking for what the challenge is does not mean it is you who is at fault. It doesn't mean we are criticizing or blaming you. It means that we need to understand where are we so that we can then solve it. Okay, isa pa nga concern ko dyan eh, bilang isang educator din, although sa college ako eh. Ang concern ko rito, for instance, siguro sa basic education problem din ito, no? Para bang, correct me if I'm wrong, no? Pero sa college, nararamdaman ko rin ito eh. Kunwari, nag-enroll ang isang estudyante, meron pala sigurong condition, for instance, no? Kunwari, nasa spectrum, but they are being enrolled as part of a regular curriculum o kaya as part of a regular class, and then nagkakaroon ng struggle, di ba? Kunwari, iba nga nabubuli pa eh. So I'm not sure whether institutions, whether higher education or basic education, meron talagang proper tools, proper mechanism, proper policy to be able to deal with that. Yes. Thank you for bringing this up, Christian, because this has been our advocacy in the last month, no? Linggo-linggo talagang hindi namin binibitawan yung issue ng inclusive education because talagang napakarami in the estimates of ID Insight, about 4 million students are unassessed and are not getting the support that they need. And talagang urgent yung problema na ito. In the schools that we have visited, and we have gone all over the country to talk to teachers who are handling students with special needs, talagang kulang na kulang yung implementation ng Inclusive Education Act or RA 11650. Yung IRR nito lumabas noong 2024, pero 2026 na, hindi malinaw sa ground yung implementation. Unang-una, yung assessment tool na ginagamit natin, which is what you mentioned, wala pa. Ang ginagamit ng schools ay isang MFAT or Multifactorial Assessment Tool na pang grade 1.
pang grade 1 siya. Pero dahil wala nang iba pang assessment, hanggang grade 7, yun pa rin yung ginagamit niya. But it is not sufficient to really understand or screen students in terms of their learning needs if they have distinct learner needs. Ikalawa, since 2015, naunawaan namin, natutunan namin sa mga teachers, nag-mainstreaming tayo. Ibig sabihin nun, walang assessment, may disability yung bata with manifestation or sometimes may assessment man, mainstreamed sila. Ibig sabihin, sinasama sa regular class, which is good naman. But dapat malinaw yung assessment tool, malinaw yung needed accommodation or ano yung support na ibibigay. Dapat ba may learning aid? Anong learning materials yung kasama? Ano ba yung grouping niyan? Pero wala kasing ganung guidance sa field. So ang sabi ng ibang teachers na nakausap namin, "Sir, ako, 30 yung students ko, 12 min-mainstream sa akin with disabilities. Iba-iba ang disability. Yung isa hearing impaired, yung isa visually impaired, yung isa may Down syndrome. Lahat yun kasama sa regular class. Paano ko, sir, tuturuan yun?" Tapos sabi nung binanggit ko yan, sa Pangasinan yan eh, nung binanggit ko yan, nung dumalo kami sa Iloilo last Friday, sabi nung isang teacher, "Sir, mas mahirap yung sa akin. 55 students ako, kinder. 55 kinder. At 10 sa kanila with disabilities din. Pero walang suporta, walang training for teachers, walang materials for the students, hindi sila natutulungan." And Yun ito nga, talaga oo. malaking challenge kasi the learners, sabi ko, "Ma'am, anong ginagawa mo?" Ang joke nga nung isa, kasi may activities daw siya. Sabi ko, "Ano activity mo, ma'am?" "Coloring." Sabi ko, "Ma'am, yung topic mo English eh, bakit ka nagpapakolor? Anong kinalaman nun?" Naghahanap na lang sila ng ipapagawa sa estudyante. So, ang Yun sinasabi nga, nga oh. namin, mainstreaming is not inclusion if there is no proper accommodation and if the child is not learning. At araw-araw, yung teachers natin nagsisikap pero kulang sa suporta, kulang sa guidance, kulang sa malinaw na policies, which is why we are really appealing that DepEd act on this urgently. Yun nga, eh, at tsaka ang hirap naman, 'di ba, sa dulot-dulo niyan nasisisi pa diyan madalas yung teachers, hindi ba? Bakit hindi mo turuan na maayos? Pero were they made aware to begin with? Tas pangalawa, were they properly trained to deal with those specific cases? And I Wala. I I know, no, I know even sa college, pati mga higher institutions, problema yan, hindi ba? Miski mga private schools, miski isipin mo, mag-enroll ka sa ganitong school na malaki, baka naman ano, no, ma-accommodate yan. Pero, 'di ba, tama ba? Oh, Meron pa yes, ring yes. We culture hear na that a lot. tipong, "Ay hindi namin alam na meron palang gano'ng problema." Tapos sinasabi pa minsan, "Mag-enroll na lang po kayo sa ibang school." Eh, kaya nga Yes, nagpunta sa university na yan, 'di ba? yes, yes. We hear that a lot. And siguro 3 things we will bring up. First, the data and studies are clear. Pinaka-effective mag-intervene while they are young. Ibig sabihin, early childhood yan. Mas maganda kung 0 to 5 before kinder, ma-intervene na yan. O kung hindi man, at kinder level, ma-intervene na yan. Kasi kaya lang naman lumalala or nagiging issue talaga is because hindi natin natugunan yung pangailangan ng bata habang maaga pa. Ikalawa, tanggapin din natin, ang sabi din ng mga teachers, minsan yung parents. Kasi kailangan, we also need to understand that there is a mindset shift that needs to be oriented among our parents. Kasi sinasabi ng mga teachers, "Sir, kahit na i-request namin, mag-appeal kami sa parent na magpa-assess yung bata, ayaw nilang ipa-assess. Kasi daw, hindi naman daw may special needs yung anak nila." So parang yung stigma nandoon. So kahit na alam ng mga guro, makakabenepisyo yung bata kung matulungan at mabigyan ng tamang assessment at suporta, ayaw mismo nung magulang. And third, tulad nung sinabi, 'di ba si BBM in the SONA, sinabi niya, dinagdagan yung number of sessions that is covered by PhilHealth. Yeah. Maganda siya in theory, pero to be honest, ang tanong kasi namin for the past year, ilan ba talaga ang facilities ng PhilHealth na kayang sumuporta sa learners with disabilities? Kasi yes, may Z-benefit. Comprehensive yung package. Yes, dinagdagan natin yung support to 150 sessions according to the President. Pero ilan lang ba yung meron? And the data shows us that there are only 21 facilities in the country that can support learners with disabilities and that are accredited. 21? 21 accredited by PhilHealth. And most of them are in Metro Manila and Region 4A, Calabarzon area. Sa buong Region 7, buong Cebu, wala ni isa. Sa buong Northern Mindanao, kasama na ang Cagayan de Oro, wala ni isa. Sa buong Socsargen area, Sarangani, Jensan, Sultan Kudarat, wala ni isa.
So, anong gagawin ng mga magulang na nandoon? And we're talking at the regional level, not even provincial, not even for highly urbanized cities. 21 only, mostly in Manila, and for the rest of the country, wala naman. So kahit maraming covered ng PhilHealth na sessions, kung walang accredited, walang mapupuntahan yung mga magulang. And this is a day-to-day problem kasi ang mahal ng services ng occupational therapist, physical therapist, speech pathologist, and very few talaga yung available accredited facilities that can benefit from these PhilHealth packages. Diyos ko, lalo ako na bad trip. I wanted to end this interview Sorry. on a positive note kahit pa paano, pero talagang nakakadismaya. Pero yun nga which is why we're saying we appreciate the priority of the president on education, but we really need that also sana the president marshal all government agencies, Civil Service Commission, ECCD Council, DOH, PhilHealth, kasi lahat to duktong-duktong Yung development pediatricians natin, only 109 for the entire country. And 75% of that is in Greater Manila area. NCR, Region 4A, Region 3. So, paano pa yung ibang lugar? Wala na talagang ma-access na development pediatricians. And so, we need sana, and we are hoping that the president could, kahit hindi sa SONA, could still really give instructions. Let us fix our learning crisis. Hindi lang to DepEd, CHED, TESDA, DILG, DOH, PhilHealth, galaw-galaw. NNC, let's move, let's work together because urgent po ito. Kasi araw-araw, ang daming bata nababansot, hindi makapagbasa, hindi natututo. So that is really our hope for the remainder of this year. Okay, sige. Let's do another episode, no? Kasi marami pa tayong dapat pag-usapan dito. Pero at least for a start, no? Sana mas naliwanagan yung mga kababayan natin. Maraming salamat, no? Si Carol Markey for joining us tonight. Siya po Executive Director ng EDCOM2. And maraming salamat. Thank you, Chris. Maraming salamat din. Okay. Thank you. Okay. Lungkot ng pinag-usapan natin no? Dito sa education na problem natin. Pero maganda mas mapapadali yung discussion dito dahil kailangan talaga natin kalampagan yung ating mga kinauukulan. At tayong lahat po, no? First, alam ko may iba pa rin may in denial na kung meron daw learning crisis sa Pilipinas. Some policymakers I've heard before, not so long ago saying na wala naman yan di ba? Meron tayong learning crisis definitely and we need to do something about it. So, yan na po muna, no? Meron pa po tayong ibang episode for today. Pero in the meantime, maraming salamat po for joining us today. Ako po si Christian Esquera.